makakasama lang daw yun kung ipatatali mo ng araw yun sa revelation. Kasi yung revelation daw, yan daw yung pinaka-organic nga daw ng buhay natin. Ibig sabihin, yung tradition, kaya sinasabi niya na nakakasama kasi yun daw yung mga nakasanayan natin gawin. O kaya yung talagang yung pinalakihan na natin, sabi gano'n. Sabi nga niya, ang tradition, nagiging mali nga lang daw yun. Halimbawa, kagaya sa Katoliko, kaya parang sabihin nila na ang tradition kasi ang ginagawa nila, di ba, pag nananalangin sila, meron nga daw silang mga kandila, o kaya minsan nananalangin sila sa mga ribulto, o may kung ano na pangaraw silang ginagawa. Tapos hindi sila, marami daw silang mga nagiging pamayin. Pero kung pag-uusapan daw natin may ang tradition, halimbawa, yung kagaya nga daw ng pananalangin, sa tradisyon, hindi naman daw yung masama. Kasi may mga tao talaga na likas sa nanalangin na minsan may mga nakatayo, may nakaluhod, at mayroong nakatira pa. Sa akin ganyan, hindi naman daw yung masama na tradisyon. Kumbaga, iba-ibang klase nga daw ng tradisyon. Kumbaga, pwede mo daw ilapit yun sa revelation. Kagaya nga daw nitong pulpito, noong unang panahon, kung titingnan naman daw natin, di ba sa panahon ni Jesus Christ, wala namang mga pulpito sa panahon nila Pablo. Di ba pag nangangaral nga sila, nakatayo lang sila sa gitna ng mga tao, kaya nasa isang pati sila ng lugar. Kaya lang, kumbaga sa dahil sa panahon nga lang, habang dumatagal ang panahon, sa gaya ng mga nangangaral, kailangan nila ng pagpapatungan nila ng mga bagay. Kaya, kumbaga, na-improvise nga daw ang pulpito. Kumbaga, nagamit ang pulpito para patungan kung ano ng gamit. Kaya sabi ganyan, hindi rin daw masasabi na parang masama na naging tradisyon nga na gumagamit ang tao ng pulpito. Kasi nangyayari sa iba, nagiging parang dogmatic na nga daw ang dating pagka may mga gamit, may mga bagay silang ginagawa na galing nga daw sa tradisyon. Yun nga daw, mababasa daw natin sa 2 Timothy 2:15. Pakibasa nyo nga po. 2 Timothy 2:15. Ano magbabasa? Second pagsigapan mo parang sa nasubok sa Diyos, magkagawang walang anumang ikahiya, na matubig sa salita ng katotohanan. Yun nga, hindi ba kagaya nga daw ito, yung nag-improvise nga daw tayo itong pulpito, hindi nga daw itong kasalanan. Kumbaga, ginagawa daw natin yun, nang-aayon nga raw sa kumbaga, sa ano nga daw natin. Kagaya nga daw itong kapilya, hindi rin daw itong kasalanan kung nakapag-improvise nga raw tayo. Kasi sa panahon nga daw nung kay Moises, yung sa mosaic, hindi ba yung pamilya nga daw nila sa Sabat, doon sila sa kanilang bahay. Nagkakaroon nga raw sila ng family devotional time. Talagang wala nga daw silang gagawin trabaho. Kahit yung mga hayop nga daw nila, hindi nga rin nila yung pakakainin. Kasi kailangan, mamimili daw talaga sila sa buong maghapon. Pero sa akin ganyan, nung sa panahon nga daw ni Cristo, kumbaga, gumawa na nga daw sila ng sinagoga. At doon na nga daw sila nagpe-fellowship. Improvise din daw yun. Pero sabi ganyan, parang nagiging tradisyon din yun. Pero sabi, hindi raw yung masama kasi kung sino si Jesus Christ ay dumalo din daw sa sinagoga. Kasi kung titingnan daw natin sa mga Sabadista, yung araw nga daw ni Cristo, kailangan nga daw, mangingilin nga daw tayo ng araw ng Sabat. Kumbaga, dahil umatin nga daw si Jesus Christ sa sinagoga, kaya sabi nila, talagang araw nga daw ng Sabat ay Sabado dahil umatin nga daw mismo si Cristo. Pero ang hindi nga daw naintindihan nga daw ng mga tao, talagang nangyari-ari nga daw yung pag-attend na nun. Kasi bago pa lang daw dumating si Jesus Christ, nakasanayan na ng mga tao na umaattend sila ng sinagoga tuwing araw nga daw ng Sabat. Kaya sabi niya, isa rin daw yun sa mga naging improvise. Kumbaga, natatransform nga daw na gawain. Kumbaga, yung sa gawain na daw yun, tinanggap na rin daw ni Cristo kasi inahin kanyang kinalakihan. Sabi ganyan. Pero sabi ganyan, tinransform daw yung ginawa ni Cristo at ginawa ng araw yung isang doktrina. Hindi daw nangyari nga daw sa panahon din daw ng mga Pariseyo. Kagaya nga daw yung sa Marcos 7:7. Pakibasa nyo nga po din po sa Marcos 7:7. Sabi ganyan, dito ako na babasa.
How we in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Kumbaga, tinuturo ng araw nila yung katuruan ng araw. Ginawa na daw nilang kautusan yung katuruan ng mga tao. Sabi ganyan, na ang ginawa nga daw nilang aral, yung aral nga daw, yung tradisyon nga daw, ginawa na daw nilang aral daw ng Diyos, yung tradisyon na ginawa ng tao. Sabi ganyan. Yung sa kagaya nga daw, sa utos nga daw yung kay Moises, yung high priest, kailangan bago nga daw sila magandog, kailangan maghugas muna nga daw sila ng kanilang mga handog sa templo. At ginagawa nga daw yun ng mga pariseo na sinasabihan din daw nila, lahat ng kanilang miyembro ay kailangan maghugas din bago nga daw sila umaten sa gawain o kaya sa isang simbahan. Tapos, sabi ganyan, hawig din daw yun sa mga Muslim na ang mga Muslim, hindi ba, pagka nananalangin nga daw sila, kailangan naghihilamos nga daw muna sila. Hindi na daw yung masama dahil sabi nila nilang practice yun, kumbaga, naging kaugalian na raw nila. Kumbaga, yung kaigulian nga daw nila, yun ang kanilang kinalakihan na. Pero kung ginawa nga daw nilang aral yun, hindi na raw yung kasama, parang naging ano ng araw yun, naging requirements na raw yun sa lahat ng Muslim. Kasi kumbaga, nasimulan na nila, obligado na lahat ng Muslim ay gano'n na rin ang gagawin. Yun daw ang parang nagiging tradisyon na nga daw na ang dating. Sabi ganyan, kapag ginawa mo ng araw nilang requirements yun, ibig sabihin, halimbawa sa isang Muslim, at naging requirements nila, at sumuway ka, ikaw ay nagkakasala nga daw sa Diyos. Yun ang parang pinakaano nga daw nila dun sa mga tao. Kumbaga, parang panakot nga nila dun sa mga miyembro nila. At yung mga tradisyon nila daw yun, na-develop ng araw yun ng mga pariseo, ginawa, yun nga daw ay galing nga daw sa Diyos. At yun na nga daw nangyari ngayon sa panahon ng Sangka Kristiyano, hanggang sa umabot na nga sa panahon natin. Pero sabi niya, mayroong mga improvise na bagay na walang masama. Mayroong bagay naman daw na improvise na ang nangyayari nga daw, hindi nga daw masyadong naintindihan nga daw ng mga tao. Kagaya nga daw sa aral ng Trinity at kung ano ng klaseng improvise nga daw ang lumabas pa. Sabi ganyan, minsan may mga katuruan ang nangyayari kapag hindi ayon sa kagustuhan nila, maraming mga kaibang miyembro na nangyayari na babackslide ng araw sila sa church. Na kailangan gumawa nga daw ng paliwanag, ang halimbawa, kung isang ministro, yung abot lang daw sa kakayahan nga daw ng miyembro nila, na kailangan abutin nila yung pang-unawa nun. Kasi kapag nagturo ka ng mas malalim na bagay at hindi naunawa ng miyembro mo, parang yung miyembro nagugulahan, kumbaga, yung ba nababaksay ka na parang sabi ganyan, bakit kung ano ng mga daw mga natuturo. Sabi ganyan, ibig sabihin, meron daw temporary ang understanding na pinanintulukan nga daw ang Diyos. Tapos dito sa Acts 17:29, meron nga daw yung panahon ng kahangalan, yun nga daw yung pinalipasan ng Diyos. Ibig sabihin, tinanggap na daw ng Diyos yung kahangalan nga daw na nangyari nga daw sa unang panahon. Kumbaga, kasi yung panahon daw na yun, ay hindi pa raw nariribig yung lahat ng kapahayagan na galing nga daw sa Diyos. Yun nga daw yung sinasabi nga sa panahon natin ngayon, ito nga daw yung progressive revelation. Kaya kung ano nga daw ang inabot mo nga lang daw na kaunawaan o liwanag, yung panahon yun, doon ka lang daw nila hahatulan. Doon ka lang daw hahatulan ng Diyos. Hahatulan ka sa kung anong pinahayag sa'yo, o kaya yung sukat na ibinigay sa'yo, doon ka lang daw sisukatin. Yung pahayag na pinahayag sa'yo, yun nga daw ang tradisyon. Yung kumbaga, kung pag nanatili ka na doon sa kapahayagan na narinig mo at nagkaroon ka ng meron kang bagong liwanag na narinig at hindi ka pa rin lumakad sa liwanag na yun, ibig sabihin, nanatili ka na sa tradisyon at ayaw mong lumakad sa revelation. Ibig sabihin, ayaw mong lumakad sa ng mensahe. Ibig sabihin, kailangan magkaroon nga daw tayo ng pag-abante. Dahil yung sa pag-abante daw natin, yun daw ang stepping stone. Nasabi ganyan, na hindi lang daw basta-basta approach nga daw ng taong ginagawa natin sa ating ganyan. Yun nga daw ay nakukuha din daw natin sa Biblia. Kaya lang, nangyayari nga daw sa atin, nagkakaroon nga daw ng pagka-Nicolaitan. Kaya sabi ganyan, kailangan maging bireyan nga daw tayo. Ibig sabihin, kapag hindi nga daw sila bireyan, hindi sila makukorek sa dati nga daw nilang mga mali. Kumbaga, mananatili na sila kung ano na lang ang alam nila. Kaya sabi ganyan, pinagutos nga daw sa atin, di ba, kagaya ngayon, dito sa church natin, nagkakaroon nga daw tayo ng, kumbaga, nagkakaroon tayo ng dagdag na liwanag, sabi ganyan, lumakat nga tayo sa liwanag, nakapahayagan nga ng Diyos. Kagaya na nga daw, sa nangaraw itong ginagawa natin, yung pabasa report. Sabi ganyan, kung titingnan daw natin, improvise din daw yun. Pero ibig sabihin, improvise na yun, dagdag na kapahayagan para sa ating mga mananampalataya upang lalo tayo mapalapit sa kung anong katotohanan ng salita nga daw ng Diyos. Sabi niya na magkakaroon nga daw tayo ng pagtuturo sa ating mga anak, hindi lang daw yung magulang kumbaga, hindi lang yung magulang ang nagiging malalim sa revelation. Dapat kumbaga, kung ang magulang nga daw ay
umano nga doon kanyang kapahayagan, dapat hindi lang siya mag-isa, kumbaga, na hindi lang siya magnanamnam ng kapahayagan na nalalasap niya, yung liwanag, dapat isabay din daw niya yung kanyang mga anak. Kumbaga, isasabay din daw niya sa pag-aaral yung kanyang mga anak, hindi pababayaan lang niya. Kasi marami nga daw nangyayari nga daw ngayon sa mga ministro, ang mga halimbawa sa tatay, masaya siya makipag-sharing kung saan-saan lugar, pero ang pamilya niya nandun lang sa bahay, hindi niya sinasama sa gawain. Sabi ganyan, yun nga daw, nagiging parang tradisyon lang. Kailangan umakad nga daw tayo sa mas malawak nga daw na revelation. Ngayon yung ating pamilya, ay maano nga daw natin sa dagdag na liwanag. Yung nga daw yung sa ng kapanahonan. Tama na muna yun. Question! Pag-check ka na lang, kaysa questionin ka.